Anyway guys, yun lang. Tapos na ang ating Advent calendar na pag-open. Kaya naroon pa tayo for sure yung the rest. I'm not sure if mabavlog ko ulit siya ng per day. I don't know. Depende sa mood. Kasi kahapon, gusto ko kasi ito mabalikan mo, Queen. Okay, kahapon, which is December 11, there's something happens na hindi ko siya expected, na medyo nagkaroon kami ng hindi magandang usap ng nanay dito regarding on your earned holiday. And I hope kung mapanood mo man to in the future, sana nakuha mo yun at sana ipinaglaban mo yun. Kasi karapatan mo yun. It's yours. So, yun, parang ang frustrating lang for me kasi kahit sa mga binibigay nila, kahit sa mga gift na ibinigay na hindi ko naman hiningi, palagi niyang pinapamuka sa akin na binibigyan ka ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ganyan, na hindi ko naman hiningi at the very first place. So, parang kahapon, medyo na-proud ako sa sarili ko kasi pag may mga ganyan kasing bagay. Pero hindi ko alam kung makikita nyo sa mukha ko na wala akong mag-ayos kasi kind of stress. Pero inaano ko na lang na matatapos na tong araw na to, ilang weeks na lang matatapos na, 1 month less than 2 months na lang matatapos na ako dito and everything will be fine kasi uwi ako. Siguro. Hindi ko alam kung paano. But, siguro yan. Everything will be fine. Hinahayaan ko na lang yun sa kanya. Pinipray ko na lang lagi na parang mas lawakan pa niya. Bigyan niya pa ako ng mas malawak na pasensya regarding on this matter. Kasi, alam kong hindi pa siya patapos. Alam kong hanggang matapos yung stay dito. Pa din siya. Which is, hindi ko lang siya nakakwento sa mga vlog. Hindi ko lang siya hindi ko siya na-share kasi sabi ko para saan pa. Pero I just want to film this and let you know na ito yung mga nangyari. Ito yung mga napagdaanan mo. And I hope na okay ka ngayon. I hope na masaya ka kung nasan ka ngayon kapag pinanood mo ulit ito. Kasi hindi siya joke. Lalo na mag-isa ka lang, tapos you're just trying to defend yourself. Wala naman physical na nangyari. Wala. Pero for me, I'd rather i-hurt mo na lang ako. Saktan mo na lang ako physically than saying not nice word or kind of, worse word na ginagamit. Kasi mas masakit yun. Hindi yun mahihil. Yung sugat, pag nasugatan kapag nagkapasa ka, mahihil yan. Though, hindi natin yan makakalimutan. I'm not saying na hindi naman, na mas better na saktan ka. Hindi pa rin. Pero for me, in my opinion, I'd rather to experience that na physical na lang kesa yung word. Kasi mas masakit yun eh. Lalo pa, hindi mo naman kaano-ano yung nagsasalita sa'yo. Diba mas worse na nga na nasasaktan ka kapag pamilya mo yung nagsasalita regarding on you na walang any evidence or whatsoever na hindi nila proof na ganito na ganyan na without hearing or listening to your side or to your story. Masakit na yun for me. What if pa sa ibang tao nanggagaling? Mas masakit yun. And yeah, parang regarding on this matter, parang sabi ko, hindi ko deserve na ma-experience to kasi unang nga sa lahat, hindi ko hiningi sa kanila. Pinibigay nila ng kusa, which I'm very grateful from very, very start. Lahat ng mga videos ko tungkol sa Advent Calendar, kahit yung last year na balikan nyo, or anything videos na meron ako na-film, palagi akong grateful. And hindi yun matatanggal sa akin. Kasi pinalaki ako ng ganun. Naka-instill sa akin lahat na tinuro nila sa akin nung bata pa ako na you always say thank you and be grateful kung ano yung blessing na nararating mo. Tapos, syempre, nade-develop yan sa lahat, sa nakakasalamuha mo within your surroundings or your environment, kung ganun ba sila, grateful ba sila, or ganyan. And then, hanggang sa lumaki na lang ako, parang, kahit na nakikita ko or na
nasa sa surroundings mo na hindi sila grateful with kind of this gesture na binibigyan sila ng simple things, nasa sayo pa din kung paano ka lumaki, kung paano ka binold yung pagkatao mo nung mga taong nag-alaga sa'yo from the very start. So, parang sa akin, kahit hindi na naman dapat, or kahit yung dapat nang sumagot kasi too much na. Pag-iisipin mo pa rin na marami silang ginawa sa akin. Marami silang mga binigay sa akin which I cannot afford to bring or to give back. Kasi nga, nag-film ako, nag-video ako, pero yung sa Paris, meron ako mga videos nun, and hindi ko pa siya na-upload until now. Dahil sa experience kong ito. Kasi ang hirap niyang i-edit. Knowing na, yung moment na yun ay super happy ako. Genuine happy. Tapos may mararamdaman kang ganitong instant. So, how can you edit those kinds of genuine happiness kung parang, peke pala yun. Yung parang, binigay lang pala yun dahil ganito, ganyan. Kahit na hindi ko nga siya hiningi. So, parang ang hirap at ang sakit lang sa dibdib na sana hindi nyo nalang binigay. Sana hindi nyo nalang ako binigyan ng mga ganito. Kaya medyo napipitter din ako somehow na i-open tong mga advent calendar and everything. Kasi baka sabihin na naman nila hindi ako grateful or whatsoever kasi binigyan nila ako. I can give it back. Pwede nila yung kunin. 'Di ba? Pwede naman ganun. Tapos yung sa hair ko or whatsoever, kunin nila or whatsoever. Alam niyo yun, parang kung yun ang mabibigay na peace of mind sa kanila or sa kanya, ibibigay ko. Para lang bigyan niya ako din ng peace of mind, ng katahimikan everyday. Everyday niya akong niraran, everyday niya akong sinasabihan ng ganito, ganyan. Kahapon yun nangyari, guys. And hindi ako hindi ko siya expected. Though, sinabihan ko yung, parang meron akong sa sarili ko na huwag ka mag-expect kasi pwedeng mangyari tong ganyan. Kasi knowing them for 2 years, parang alam mo na yung mga liko-liko ng bituka nila. At yung worst pa na hindi ko pwedeng ikwento dito, yung nangyari sa akin last year. Which always give me emotion or bring me back to those situation or to those kind of trauma. But I cannot share it with you guys. I cannot share it or I cannot tell it to you again, Queen, para maalala mo ulit yung mga nangyari that year. But, yeah, ang ginawa ko lang naman kasi that time, even though I'm in, yung parang nandun ka sa edge ng buhay mo nang pwede kang lumaban. Pwede ka kasi may edge ka. And then, merong mga susuporta sa'yo and then, maruruin sila. Parang ganun. Pero I can't. Alam niyo ba kung bakit? Alam mo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Kasi, galing ako sa broken family. At ayoko mangyari yun sa mga bata. Sa mga bata na lang yung iniisip ko. Kasi, tinreat ko silang kapatid. Not even pamangkin, kapatid talaga. Kaya nag-decide ako sa decision na nag-decide ako na magstay kahit na na-experience ko yung ganong trauma. And bago to nangyari, okay lahat. Okay na kasi hindi na nga ako nagsasabi ng mga ganito napapansin ko daily. Kasi hindi nga kami dito, Nani. We are part of the family na sinasabi pero it didn't work. At huwag kayong maniniwala dun. Scam yun. But, yeah. Ang nangyari, ang kinausap ko na muna yung lalaking asawa. Just to clarify things. Kasi, siya yung nag-settled nung, kasi may loan ako sa kanila noon. Kami ang nagkaroon ng agreement na wala na yun. Dahil nga sa ginawa niya. Without me knowing na ilalaglag niya pala ulit ako dito sa asawa niyang babae. Na parang ang point ko lang naman nun ay
sa'yo ko muna sabihin, tapos kung ano yung say mo dito, kasi knowing na hindi alam ng babae yung about dun sa loan, para ma-connive yung, though hindi nga siya for me, ano siya, labag din sa puso ko siyang gawin, kasi para kayong nagsisekreto, para kayong, alam nyo yun, yung parang may something na hindi pwedeng sabihin, pero hindi ko yung kasalanan, kasi siyang may ginawang katarantaduhan. And, just to ask him kung anong gagawin ganito. And before ko sabihin sa kanila yung earned holiday ko together. Kasi para alam ko lang kung ano yung side niya. Kung ano yung sasabihin niya para hindi ko masabi doon sa babae. Kasi hindi alam ng babae. I hope so. Yung nangyari. So, kaya, ayun, parang nag-hysterical siya kahapon, na ganito, ganyan. Tapos parang ako naman yun nga, kinontrol ko yung sarili ko na wag umiyak kasi anong purpose at hindi niya deserve yung luha ko. Tsaka parang ubos na din kasi ako sa kanila. Kasi pag nakisama ka sa mga ganyang pamilya na hindi mo naman kakilala, and then you're just going to enter their lives. Parang ano talaga, pakikisama ng matindihan talaga. Pero ayun, ginawa ko naman lahat, yung part ko na pagkikisama and all. Pero talagang siguro may times na hindi kami match. Maybe di talaga match yung personality namin. Tapos yun na, kung ano-ano yung sinasabi niya, and then I'm trying to explain, and then sabi niya, ayoko marinig kung ano yung gusto mong sabihin. So parang cut off na ako doon. Sabi ko, okay then. Tapos may tinatanong siya bigla na, ano yung ganito, ganyan. Sabi ko, there's no reason for me to say or to explain because you don't want to listen. So what's the purpose? Ganun. Tapos hanggang sa tinanong niya ako kung dito ako magpapasko, kaya wala tayong Paskong celebration with them or picture or kung ano pa man na makikita nyo sa New Year. Kasi last year meron akong vlog yatang ganun. Wala kayong makikita nun dito. So, I decided na sa mga friends ako magpapasko. And yeah. Ayoko, hindi ko alam kung bakit sinasabi ko. Ngayon na-realize ko na kung bakit ko pa ito sinasabi. Pero, just want you to remember na ito yung mga nangyari. And then, nakalagpasan mo siya. And then, hopefully, now that you're in a better place and a better hand. Kasi hindi mo deserve yung mga ganitong tao. You're just doing your job. You're just doing your responsibility. Pero parang ang tingin pa. Kasi siguro, marami silang nababalita-balitaan na yung mga Pilipino. Though I cannot say na hindi naman ganyan mga Pilipino kasi merong ganyan. Na puro parang pera lang hinahabol sa host, hinihingi ng ganito, ganyan. Iba ako sa kanila guys. Kasi hindi ko nga hiningi sa kanila yung mga binibigay nila. Sila ang kusang bumibigay. So, again, like I always say on my outro, be kind to each and everyone. Because hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan nila on their daily lives. Tapos mag-isa lang, and yeah, just respect them emotionally and mentally kasi talagang nakaka-drain talaga siya. Yung parang sarap na lang talagang umuwi for good. But yeah, that's it for this vlog guys. Thank you so much for watching and I hope you like this video even though it's kind of lonely and sad videos. At wag na wag niyong kakalimutan na sharing is caring and sharing is loving. Keep your feet on the ground. Stay kind to each and everyone. Respect everyone. Precious. Bye.